Ayan guys, ito yung part 2 ng video ko kung paano nyo ma-reach yung inyong processing fulfillment rate na 55%. Sa part 1 ng video na ito, na-share ko kung paano or anong strategy yung dapat nyo gawin para ma-reach nyo yung 55 processing fulfillment rate na kailangan natin dito kasi ito every evaluation of the month. Okay, so ngayon naman, itong part 2 ng video na ito ay para ito sa mga naglalagay ng 12% profit margin up to 10% profit margin sa kanilang mga shop. Basically, kapag naglagay kayo ng 12%, 10%, or 8% profit margin, kailangan mapasa nyo yung evaluation dito kay Sitaw. First evaluation and second evaluation, kailangan maipasa nyo ito para hindi kayo magkaroon ng deduction sa inyong mga profit dito kay Sitaw. Kung kayo po ay naglalaan ng budget dito kay Sitaw, ang ibig ko pong sabihin dito is meron kayong halimbawa na 250,000 na pangpuhunan dito kay Sitaw. Okay? May isi-share ako sa inyong strategy para ma-maintain yung 55 processing fulfillment rate ng inyong shop and para hindi kayo mabawasan ng inyong profit dito. Pag naglagay kayo ng 10 products dito sa inyong shop, make sure na 7 profit margin lang ang mga percentage ng 10 product na iyon, okay? And then, kung gusto nyong maglagay ng 10% profit margin, ang ilagay nyo lang na product is 2, okay? Or gawin yung 3. Meron kayong option kung gusto nyo siyang i-on or i-off. Bali, ang total ng product na may lalagay nyo dito sa inyong shop ay 13 products po yon. So, 10, 7% na profit margin at saka 3 10% na or 12% profit margin na yan. Kasi kapag nag-off kayo nitong mga 12% profit margin, hindi nyo yun siya basta-basta ma-i-off dahil kailangan yung iswap doon yung 7% profit margin. So, ganun, palitan nyo na lang para hindi kayo magkaroon ng any delayed ng pag-publish ng product. Abangan nyo rin kapag nag-vacation mode off na yung automatic, mapapublish lahat ng inyong mga nakadisplay dito sa inyong shop. Kapag pumasok yung araw ng, halimbawa is December 1, okay, let's say January 1 na kayo magi-start nitong ganitong strategy. Let's say January 1, 2024, naglagay kayo ng product na 10, okay? And then, ang product na yun na 10, ang 7 doon is 7% profit margin lang. And then, yung 3 is naka-range siya ng 12% or depende sa inyo kung ano yung gusto ninyo. Pero, kapag maglalagay kayo ng ganitong percentage ng inyong profit margin, so let's say 10 or 12 yon, maglaan kayo ng budget for that. Okay? So let's say 250k, ang gawin niyo po is yung 100k doon is gamitin niyo lang iyon doon para sa mga product na mayroong range na 12% profit margin. Doon, i-divide niyo na yon sa 15 days. Okay, so i-divide nyo na sa 15 days para yun lang muna yung makukonsume nyo within 15 days. Yung amount na 100k na yon. Now, i-monitor nyo yung inyong shop kung mayroong papasok na mga orders na mayroong 12% profit margin at saka 7 profit margin. And itong puhunan nyo na 250k, i-divide nyo yan sa 30 days. So, let's say, ang inyong budget sa isang buwan is 250k, i-divide nyo yun sa 30, ang lalabas is 8,333. So, ayan yung inyong magiging daily pick. Ayan, ibig sabihin ng daily pick, araw-araw kayo nagpipick ng order para after ninyo ng 15 to 18 days na process na mga orders and then nabalik na yun sa inyo. Araw-araw nang tuloy-tuloy na mayroon papasok sa inyong na-process ninyo na order na within 15 to 18 days. Now, kapag dumaan na yung araw ng January 2, 3, 4, 5 at meron ng mga pumasok na orders na merong range na 12% profit margin, computin nyo na iyon, computin nyo na lahat ng pumasok na 12% or 10%, i-add nyo na yon pero wag nyo muna i-process. Kapag na-total nyo na iyon and nag-reach na siya, na-reach nyo na yung budget ninyo na 100k, unpublish nyo na yung product na yon, palitan nyo na siya nung 7% profit margin na nakalagay sa inyong shop. Para nang sa ganun, ang papasok na sa inyong mga order is yung mga 7% profit margin na. Dahil na-reach nyo na yung inyong budget na para sa mga worth ng, para sa mga profit ng 10% or 12% na yon.
I hope naiintindihan nyo yung sinasabi ko, no? Pero I think lahat ng sitaw seller, nagigets yung aking sasabihin. Lina, habang tumatakbo na yung araw na yon, nagpa-process ka na ng mix ng order ng iyong shop. Let's say meron kang pinaprocess na 7%, 12%. Maging consistent ka pa rin doon sa daily peak mo na 8,000 something. So yun lang yung araw-araw mong ipipick up na orders. And then, pagparating na yung araw ng evaluation, let's say 14, January 15. So guys, pag-usapan na natin yung January ha, kasi itong December iba na yung maging ano lang tayo, flexible na lang dito sa video na ito. Kasi yung December ko is nabanggit ko na yun sa part 1 ng video na ito. So let's say dito na tayo sa January. For example, parating na yung evaluation. I-on nyo na yung inyong vacation mode para mabuno nyo na yung inyong tina-target na 55 processing rate. Mag-on kayo ng vacation mode ng araw ng January 10. Meron pa kayong 4 days. Let's say January 10. Okay, so nag-on kayo ng 10. Tatakbo na ng 11, 12, 13, 14. Okay, and then 15. Mine-maintain nyo na lang yung inyong PR ng araw na yan. And I'm sure yung mga pumapasok na order na sa inyo is yung mga 7% na mga orders na. And sa second evaluation, kapag meron pa kayong mga budget na, depende kasi ito kung meron pa mga pumapasok sa inyo ng mga orders pagdating ng second evaluation, kung konti na lang yung inyong mga product na kung konti na lang yung mga pumapasok sa inyo na orders na yon na pagdating ng second evaluation, pero naka-maintain kayo ng more than 55% ng inyong PR, ayun, mag-turn on pa kayo ng another na 10% profit margin or 12% profit margin. I think mag-stick na lang kayo sa 7 or 10 para hindi kayo naguguluhan kasi in the future kailangan nyo mag-compute or mag-check ng inyong mga na-process na mga orders dito, okay? Ayun, i-continue pa rin yung inyong daily pick na 8,000 something kung ganun yung inyong budget. So, itong strategy na to, pwede itong mag-work sa mga merong budget na puhunan na 100K or 150K dito kay Sita. Yung mga 50K pababa, ayun, mag-stick lang kayo dun sa part 1 ng video ko. I-follow nyo yung strategy ng part 1 ng video na ito para makapasa kayo sa PR and hindi kayo magkaroon ng deduction. I think kapag sitaw seller ka na, maiintindihan mo kung ano yung mga sinasabi ko dito sa aking video na ito. And kung hindi ka pa sitaw seller dito, andyan lang yung aking referral code, Pascapistrano. Ayun lang, and maraming salamat sa pagtapos ng video na ito. Please like and follow my video na. I hope to see you on my next video. Bye-bye. Hi guys, welcome back to this channel. Ayan, Ann Pascapistrano.